Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Unang araw pa lang ng kampanya doon sa Ilocos Norte, binanatan kaagad ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating administrasyon patungkol sa Oplan Tokhang at ang pagiging pro-China nito. Naaawa rin po ako minsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga kandidato sa pagkasenador doon sa Ilocos Norte. Unang araw pa lang ng kampanya. Pero etong si Pangulong Bongbong Marcos ganadong-ganado magpasaring at bumanat sa dating administrasyon. Narito ang kanyang mga sinabi. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Palaisipan naman sa ating mga kababayan kung sinong pinapatamaan niya dito na bumili lang daw ng suka tapos naging kandidato na. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Pagmamalaki pa ni Pangulong Bongbong Marcos na maganda raw ang record ng kanyang mga kandidato at hindi raw gaya ng record ng iba. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Dagdag pa ni Pangulong Bongbong Marcos na wala daw sa kanyang mga senatoriable ang pumapalakpak at kumakampi sa China habang inaagaw ang ating mga isla at binubuli ang ating mga mangingisda. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Tila pala isipan naman sa ating mga kababayan kung sino ang binanatan o tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kandidato ngayon na bulaang propeta. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Pagkatapos ng speech ni Pangulong Bongbong Marcos, sama-sama niyang itinaas ang kamay ng kanyang mga kandidato sa pagkasenador. At ang kinagulat ng lahat, etong si Senator Amy ay lumapit sa kanyang kapatid at itinaas ang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa speech ni Pangulong Bongbong Marcos na yan, marami sa ating mga kababayan ang talagang nagulat sa mga sinabi niyang yan. Marami ang nagsabi na first time daw nila narinig at nakita si Pangulong Bongbong Marcos na nagpasaring sa kanyang mga kalaban. First time daw nila narinig si Pangulong Bongbong Marcos na bumanat sa kanyang mga katunggali. Ang tingin ng marami dito nating mga kababayan sa mga binitawan na salita ni Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang mga kalaban sa politika dapat maghanda-handa na. Dahil sa pananalita ni Pangulong Bongbong Marcos, halatang halata na palaban na talaga siya. Pero kayo mga kapalarista, anong sa tingin nyo? Sino kaya yung sinasabihan ni Pangulong Bongbong Marcos na parang pinag-deliver lang ng suka? Sino kaya ang tinutukoy niya na bula ang propeta na nangmomolestya? At sino kaya yung mga kandidato na pumapalakpak
sa China. Kilala nyo ba? I-comment nyo na lang ang inyong reaksyon para natin mapag-usapan. Salamat.